Ryan! Uy, diyan ka pala. Diba, ang contents natin ngayon, well, this year, puro EV. Ngayon, may nag-request ng kung pwede daw nila sana ma-experience ang EV experience. Kaya ngayon, kasama natin si Harry ng Bombit Gang. Actually, bihira siya lumabas sa harap ng camera. At ang tawag ko pala sa kanya, Direk Harry. Kasi siya yung creative director ng Bombit Gang mismo. Kung alam mo yung mga gumagawa ng malulupit na videos pagdating sa kotse, siya yun. Guys, kung alam niyo lang, sobrang ako excited na kasama natin ngayon si Harry. Kasi, pares kaming nasa creatives. Na usually, nasa likod kami ng camera. Well, ako pala mas madalas nasa harap ng camera, no? Pero siya kasi, mas madalas nasa likod. Well, nasa likod din ako paminsan. Pero, first time yung lumabas ngayon. Kaya, super happy ako at kasama pa natin siya sa video na to. Tapusin ko lang kape ko, tapos papa-experience ko sa'yo yung first EV experience mo. Pero Harry, first time mo ba talaga? Medyo. Bakit medyo? Minsan nakakasama kasi may mga shoots din kami na nagtatry kami ng mga HEV, ganyan. Hindi, ito pure electric vehicle to. Hindi to HEV. First time talaga. Tapusin ko lang kape ko. Ito yung EV na nakuha natin. Isa sa pinaka-straightforward na EV. Kasi kung ano lang yung kailangan, yun lang yung binigay. Ito ang VinFast VF5. Sa kotse na to, sasagutin natin yung mga tanong sa isip ng mga tao. Kung kaya ba nito ng steep roads, kamusta ito sa traffic, kung compatible ba to sa charger sa mall, paano to sa everyday driving. Sakto, umuulan ngayon, kaya masasagot din natin kung makukuryente ba si Harry sa loob ng kotse. Ba't mo pinatay? Ito nga yung greatest advantage ng EV. Pwede kang hindi magpatay ng makina eh. Naka-on lang yung aircon parati sa tatambay ka sa loob. Battery check. Currently, meron tayong 34%. Tapos may naiwan na 102 kilometers. For sure, kayang-kaya nin ikutin for the whole city. Kasi iikot tayo sa Makati ngayon. More or less, 100% capacity niya. Mga nasa 200 nearing to 300 kilometers. Depende na lang sa usage. Sakto na lang, nasa basement tayo. Kaya matitesting na kaagad natin yung steep incline. Pa-curve pa yung kalsada. Tingnan nyo. Yan tayo. Pa-curve. Walang problema. Effortless pa siya sa kotse. Kasi kung titingnan mo, ito yung parang RPM or power reserve niya. Yung may 20, 40, 60, 80, 100. Yan yung power parang RPM niya. So, titingnan mo, hindi. Yan, umaangat lang ng konti hanggang 10. Less than 20 pa nga. Walang problema. Kaya kung kaya ba nito umakyat sa Baguio, definitely kaya. Tagaytay, mas kaya. Yun. And any parking dito sa mall, for sure kaya rin. So pupunta tayo sa Proscenium, sa Rockwell para makita natin kung compatible ba ang charger nun dito. Mag-Waze tayo for the city driving. Route is 22 minutes or 19 minutes, whichever comes first siguro. Pero dito na tayo sa best, di ba? Ayan. Go now, 3.8 kilometers. So 33% siya ngayon. Pagdating natin ng Proscenium, magba-battery check ulit tayo para makita natin ilang percent ang mawawala sa 19 minutes of use with 3.8 kilometers distance. Tara! Yan ha, hindi ambon yan. Buhos na ulan yan. Hindi tayo na-oriente. Hindi tulad ng isip ng mga tao dito sa Pilipinas na pag umulan daw, may electrocute ka raw sa loob ng sasakyan. Dito maganda, di ba? Ito yung real life tasting, yung nakikita natin sa traffic mismo. Yan, tsaka syempre Makati ito, grabe traffic. Use the right two lanes to turn right on Paseo de Rojas. Meron pa siyang blind spot alarm. Ito yung ano, tingin ng tao.
na kunyari, Turn right on diba? Al Right Avenue lane East. must turn right. Tapos yung mga tao dito, normally, hindi sila nag-go kasi pag stoplight, isip nila, hindi pwede. Pero kapag walang no right turn, doon ka hindi pwede mag-right turn. Pero pag ganito, pwede, basta clear. Here. Nandyan si traffic enforcer, oh. Hindi naman tayo sinita. Ito nakakatawa. So, nasa Presidium na tayo. Galing lang din tayo ng Makati, Ayala Avenue area. Feeling mo, nasa ibang city ka na, pero nasa Makati ka pa rin pagkatapos ng traffic na yun. So, nag-touchdown tayo ng Presidium from 33% to 31%. And 66 kilometers. Marami pa rin yan. Tapos mag-charge din tayo dito. Ito na, moment of truth. Kung compatible ba yung chargers ng Presidium dito sa VinFast BF5. Hindi ko alam kung ano to. Hindi ko alam kung ano to. Aaminin ko kahit ako si Real Ryan, hindi ko alam kung ano to. Perfect fit naman. Perfect fit. Dito sa Presidium, libre ang charging, may bayad ang parking. So currently, pag nandito tayo sa loob ng sasakyan, pag sinaksak natin yung charger, ganito ang itsura ng sasakyan sa loob kahit pinatay na natin yung makina. Nakalagay, charging 58 kilometers, 27%. Remaining time is 2 hours, 54 minutes para mag full charge. Sandali lang pala, no? 2 hours, 54 minutes. No? Ano, Hari? Para sa'yo ba matagal ang 2 hours, 54 minutes? Pwede na. Tamang kain lang sa mall. Tamang kain lang sa mall, no? Tara, kain. Ito yung isa sa pinakamagandang benefits ng having an EV. Meron kang time para sa sarili mo. Change of lifestyle nga kumbaga. So every time mag-charge ka, may good excuse ka na mag-spend time with your good friend. So meron akong ice long black para sa akin. And buko juice para kay Hari. Kasi may couch siya. So para ni sayang yung time natin, tatanungin na natin si Hari kung anong insights niya tungkol sa sasakyan as his first full EV experience. Hari, anong pinaka nagustuhan mo sa VinFast BF5? Gusto ko yung yung nandun pa rin yung feeling na may connection kayo ng kotse. Kasi usually mga kotse ngayon parang sobrang dami nangyayari dun sa auto. Parang wala nang connection between the driver at yung kotse. Yun, kahit EV siya, nandun pa rin yung same feeling ng traditional na kotse. Nandun pa rin yung konektado kayo nung dinadrive mo kotse. So, pag ganun, parang mas confident ka na kaya mong i-handle yung kotse. Yun yung pinaka na-feel ko. Interesting take yan, ah. Since napag-usapan na rin namin yung pagiging straightforward ng BF5, Hari, anong take mo sa parking brake ng BF5 being handbrake siya na manual? Sabi ko nga kanina, natuwa ako kasi malapit pa rin siya sa traditional na kotse. So, okay siya para sa akin na, yun nga, in touch ka pa rin eh. Hindi ka mawawala ng bahala na electric yung ginagamit mo, ganyan. So, hilahin mo lang, sigurado nakahinto ka na. So, mas okay para sa akin. So, na-try natin yung steep parking, charging compatibility, kung kamusta siya sa traffic, Makati to Makati, nakala mo magkaibang city na. Nakita din namin yung umuulan. Malamang, buhay ka pa ngayon, so hindi ka na electrocute, di ba? Okay pa, man. Okay pa. Okay, last question, Hari. Is range anxiety real para sa'yo? Kanina honestly, kanina nga, tinanong ko siya, sabi ko, bro, honestly, ano yung insights mo when it comes sa range ng kotse? Sabi naman ni Real Ryan, kung usapan malayo sa malayo, malayo talaga yung kayang abutin ng sasakyan. So for me, parang okay na ako doon na alam kong makakalayo ako. Siguro di ka naman lalayo ng 200 kilometers sa isang araw, di ba? Maliban na lang kung araw-araw ka nagbabagyo. Pero yun, in city driving, so super pagkakatiwalaan talaga yung ganong range. Kasi kanina, nung lumabas na kami ng condo, nasa 33%? 33. No? 33%. After nearing 30 minutes of traffic, bumaba siya ng 2% going to Presidium. Tapos, inikot-ikot namin yung basement parking kasi puno yung charging stations.
Kaya nung nakarating kami, naging -2, 31%. Kaya ngayon, nag-charge kami. Bonding time muna kami ni Director Harry. Yes, sir. So Harry, okay ba ang first EV experience mo with EV5? Okay na okay. Goods. Sarap. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.